naniniwala sa ating pananampalataya, ngunit di alam ang pananampalataya. Simple lang na tanong, bakit kayong mga Katoliko mag-antanda ng cross, merong malaki, merong maliit? Yun, nahirapan na. Ano? Ba't may malaki at may maliit? No. Ang iba, mapalusot na lang. Mag-antanda kami ng cross, may malaki at may maliit, dahil kung magkamali man kami sa maliit, sigurado kami sa malaki. Yan. At dami sa ating mga kapatid, mga Katoliko, na kahit araw-araw nagsimba yung iba, dahil ginagaya ko kasi ang taktika ng ibang sekta na pag magalapit ng mga Katoliko man o hindi, magpakilala, ano ang relihiyon mo? Katoliko. O yung taktika ko, Katoliko. Sabi nila. So, kaya doon ko na magsimula. Sa pagiging Katoliko mo, ilang taon na kaya hindi ka nangungumpisa? Aba, marami pala na mga Katoliko na magsabing noong ikinasal lang sila. O, meron. Meron ka ang isang pagkakataon na may parang classmate ko na sa araw-araw na pagsimba, na nagtanong ako, kailan ang huli mong pangungumpisa? Matagal na. Napakatagal na. So, maraming ganyan, no? Kaya, isa sa mga malaking challenge natin, lalo na sa mga CFD, yung isang buhay natin ang ating pananampalataya. Meron tayong role of life sa CFD. Para makilala tayo na tayo mga CFD. Role of life, ano ba yun? Ang role of life. Yung tinatawag na care. Ano yung care? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ayan ang role of life. Kung maaari, araw-araw na pagsimba, monthly confession, at rosary together with the family. No? Kung gawin ninyo yan, mga kapatid, sigurado talaga makita niyo ang resulta sa buhay ninyo. Tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa San Juan Kapitulo 15:16, na wala tayong magawa kung wala siya. At hindi tayo makapamunga ng mabuting bunga kung hiwalay tayo sa puno niya. So, ang hinahanap ng ating Panginoon sa bawat isa, remember, we are just passing through. Sa Biblia, mabasa natin sa awit, ang buhay ng tao o mano hanggang 70 years old lang. Pero kung mas malakas siya, ito'y madagdagan pa ng taon. Ibig sabihin, kung yun ang nakasulat sa Biblia hanggang 70 years old, kung ilang taon ka na ngayon, mag-isip-isip ka na. Yeah? Dahil ilan lang taon ang natira sa buhay mo. Bakit? Isa sa mga taktika ng ating kalaban, ang ating fallen angels, na makalimutan natin na tayo'y mamatay. Kaya nga, mapansin ninyo yung mga santo. Yung mga santo may nakalagay na bungo ng tao sa kanilang altar. Yung ibang mga santo, isa na si St. Francis. Bakit kaya meron ganyan? Sabi ng professor namin sa seminaryo, sa Latin daw, memento mori. Memento mori, remember that you will die. Dahil kung di natin tandaan na we're just passing through, ang napakasakit na katotohanan pag mamatay tayo nasa mortal na kasalanan. No? So, narinig na ba ninyo yung istorya na si kamatayan ay nagpakita sa isang tao habang may trabaho siya sa kanilang bahay, naglilinis sa bahay, biglang nagpakita si kamatayan. Dala niya ang listahan. Sabi ni kamatayan,
Juan, ngayong oras na ito, agad-agad kang mamamatay dahil ikaw ang number 1 sa aking talaan. Kaya nabigla si Juan, ngayon na! Pwede ba akong makiusap sa iyo, kamatayan? Pwede ko bang tapusin ko muna itong aking ginagawa pagkatapos mamamatay na ako? So pinapayagan siya ni kamatayan, sige, tapusin mo yung ginagawa mo. At pagkatapos sa gawain mo, patay ka na. Kaya tuwang-tuwa siya. Ang ginawa niya, kuha siya ng kape. Yung kape, istorya lang ito. Yung kape, nilagyan niya ng sleeping tablet. Pinaupo niya si kamatayan, pinainom niya yung kape, so resulta nakatulog si kamatayan. Kinuha niya ang listahan. Yun din nakita niya, number 1 ang kanyang pangalan. Kaya dali-dali niyang binura. Pinalitan niya ng pangalan ng kanilang kapitbahay. And then, ang kaniyang pangalan ay inilagay niya sa huling bahagi ng listahan. At dahan-dahan niya ibinalik kay kamatayan. Kaya nung nakagising na si kamatayan, tuwang-tuwa si kamatayan, ang bait mong taoan. Pinakatulog mo ako. Pinainom mo ako ng kape. Dahil mabait kang tao, hindi ako papatay sa number 1. Dito ako papatay sa huling bahagi ng aking listahan. Patay si Juan. Anong punto dito? What is passing through? Yung sabi kanina ng ating utihing pare na kailangan talaga bawat isa sa atin makamit natin ang kabanalan. Meron tayong iba't ibang mga ambisyon sa ating buhay. Mayroon tayong mga iba't ibang ambisyon para sa ating mga anak. Pero dapat bawat isa sa atin ay mag-ambisyon na mas malaki pang ambisyon na kailangan talaga natin. Ano yan? Ang pangangambisyon na tayo'y magiging banal. Kung yun ang ating ambisyon sa ating buhay na magiging banal, sigurado talagang ibigay yan sa Diyos sa atin dahil nagiging kaisa yan sa kanyang ambisyon para sa atin. Magpagabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Sa pag-ikot ko sa iba't ibang mga diocese sa ating bansa, isa sa mga nakita ko na problema, lalo na pag magtanong ako na ilan sa inyo, halimbawa dito, ilan sa inyo dito, dahil mga CFD ito ilan sa inyo dito, nag-rosary together with the family, gabi-gabi. Yung totoo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagine, ang dami natin, 12 lang. Sige, ito na naman. Sunod na katanungan. Ilan sa inyo na nandito na may pagkakataon na magkatikay sa mga anak? Question and answer sa pananampalatayang Katoliko. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, mas marami sa nag-rosary. Pero, ang kulang natin ngayon, yun ang malaking challenge. Kulang natin, rosary together with the family. Because we are in the field of spiritual war. Ang pagdami sa mga iba't ibang sikta ngayon ay bahagi yan sa spiritual warfare, spiritual na digmaan. Because the ancient tactic of our ancient enemy is to define and then attack. Yung sabi kanina ng ating chairman sa Bible Apostolate na di tayo pwedeng makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Totoo, no? Dahil may istorya na yung ikikasal, anak sila ng lay minister at katikista. Lay minister at katikista. Kaya ikakasal na sila, kailangan sila mag-attend ng seminar.
Pero sabi ng anak ng lay minister at katekista, Father, huwag mo na lang kaming isiminar dahil papa ko lay minister, mama ko katekista. Sabi ng pare, o sige, hindi ka isiminar, exempted ka, provided na makasagot ka sa katanungan. Ang tanong, ilan ang Diyos sa simbahan Katoliko? Nagbilang si Abraham. Ama, Anak, Espiritu Santo, sagot niya, 3, Father. Nabiglaan pare. Ito yan aral ng simbahan Katoliko. Na 3 ang Diyos. So, tinawag ang mama niyang katekista. Ano bang uri na katekismo ang ituro mo sa anak mo na 3 ang Diyos? So, sinabi ng mama, sabihin mo na isa ang Diyos sa Katoliko. Sabi naman ng anak, hindi ka maniniwala ang pare na 3, gawin mo ng isa. So, ngayon, totoo talaga na daming mga Katoliko na kulang ang kaalaman sa ating pananampalataya. At yan ang challenge natin. At sabi ni Father kanina, di ka pwedeng magbigay kung wala ka. Kaya dapat talaga pag-aralan natin ang ating pananampalataya. May na-convert kami na 32nd degree Freemason rate. At dami niyang mga revelation. Bago pala sila makaapak sa level, kailangan i-memorize nila 50 pages na mga doktrina nila sa Freemason rate. At meron silang parang seminary din, oral examination. Pag di ka makapasa sa oral examination, di ka makaapak sa level. Yun. So, kung sila ay nag-aaral, dapat din tayo mga Katoliko ay nag-aaral sa ating pananampalataya. At isa sa buhay natin ang ating pananampalataya. Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Pero, hindi tulad sa iba na para nakipag-away. Bakit? Dahil kadalasan sa mga nadala sa ibang sekta, bakit sila napunta? Dahil sa kulang ang kaalaman sa pananampalatayang Katoliko. Bakit kulang kaalaman sa pananampalatayang Katoliko? Huwag ninyong kalimutan mga kapatid na ang bawat pamilya ay tinatawag sa simbahan domestic church. At mayroong mga aktibo sa simbahan Katoliko, ngunit hindi aktibo sa pagiging simbahan sa loob ng kanilang tahanan. Ano ang ebidensya na aktibo sa pagiging Katoliko sa labas, pero sa tahanan ay hindi aktibo bilang simbahan? Ilan sa atin lang ang nag-rosary together with the family? Ilan lang sa atin ngayon ang nagbigay katesismo sa mga anak at mga amo? Hindi pa huli mga kapatid. Yun ang challenge natin. Hindi pa huli. Sa paghuli natin sa bahay, kundi pagka kayo nagsimula ng rosary together with the family, gawin ninyo. Anong sabi ni St. Louis de Montfort? Praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Grabe. No? Kaya, yun talaga, gawin ninyo. Paano, anong silbi kung namemorya natin ang pananampalatayang Katoliko, ngunit hindi tayo namumuhay bilang simbahan sa loob ng ating tahanan? Pray the rosary. At kung magamit ninyo yung mga sacramentals, mamaya itatalakay natin yan. Gamitin ninyo before matulog. Before matulog, gamitin ninyo. Holy and exercise oil. Ilagay ninyo sa noo ng miyembro ng pamilya with the proper formula, in the name of Jesus, I seal you with the precious blood of our Lord Jesus. Bakit?
sa case officer at sa aming office sa exorcism, dami pa lang mga Katoliko, kahit hindi Katoliko, na habang tulog, sila'y nanaginip na meron silang mga kasintahan sa panaginip, may nakapagtalik nila sa panaginip, and then hindi lang yan, may mga nabuntis pa dahil sa panaginip. Yun ang tinatawag na spirits of succubus, spirits of incubus. So real ang digmaan na spiritual. Kaya, ang taktika ng demonyo, divide and then attack. Mapansin ninyo, ang dami kahit mga CFD, sa mga CFD, merong magaling nagdebate, pero ang mga anak natanay sa ibang pananampalataya. So anong silbi kung magaling tayong manangaral, pero hindi tayo nagsimula sa pagpangaral sa ating doktrina sa loob ng ating tahanan? Ano ba ang taktika ng ibang mga sekta para madala? Isa na, ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, grabe taktika nila. No? Kaya nga, mapansin niyo na may paring nadala, may madre nadala. Bakit? Dahil, grabe sila ng taktika. Yung mga aklat Katoliko, pinutuputol-putol nila. Isa na ito. No? The Papal Encyclical. Bakit? Ano man nakasulat sa Papal Encyclical? Pinuputol-putol nila ito. Ito ang paborito nilang gawin. Sa pahina 153, ito ang nakasulat. Ito ang gagamitin nila. Whoever he is, and whatever he is, he who is not the Church of Christ is not a Christian. Kaya, mga kapatid, sasabihin nila, malinaw ang sabi ng otoridad Katoliko. Sino man siya, ano man siya, kung siya ay hindi Iglesia ni Cristo, siya ay hindi Katoliko. O di, otoridad na ninyo mismo ang nagsabi na kung di ka Iglesia ni Cristo, hindi ka Katoliko. Ngayon, ang tanong, ang Katoliko ba ay kay Kristo? Ito aklat Katoliko, may imprimatur at nihal obsta. Ang pamagat ay Iglesia ni Cristo at iba't ibang sikta nga Protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Anong sabi sa aklat Katoliko? Ito ang mabasa. Hindi galing kay Kristo ang simbahan Katoliko. Yun otoridad mismo ng Katoliko nagsabi, hindi galing kay Kristo ang simbahan Katoliko. Kung ngayon na hindi galing kay Kristo ang simbahan Katoliko, sino ang nasa loob ng Katoliko? Gagamitin nila yung aklat Katoliko na ang pamagat, hindi ang lahat ng may akda ay sa Atty. Tumula. Ang mabasa sa pahina 30 ay gano'n. Aaminin ko na ang demonyo ay nasa loob ng simbahan Katoliko. Inaamin mismo sa otoridad Katoliko, may imprimatur ni Cardinal Vidal, Arsobispo ng Cebu, na ang demonyo ay nasa loob ng simbahan Katoliko. Ngayon, sino ang hindi madala sa ganitong uri na taktika nila? Kung wala kang background at di mo binabasa, dahil pinuputol-putol nila yung mga aklat Katoliko. Ilan mga Catholic defenders? Ang Katoliko ba na simbahan na inaniba natin, ito ba'y Iglesia ni Cristo o hindi? Iglesia ni Cristo. Sige, magbutuhan tayo. Sinong pabor na ang Katoliko ay Iglesia ni Cristo? Ang di magbuto, walang kain na, ha? Mamaya. Sino ang pabor na ang simbahan Katoliko ay Iglesia ni Cristo? Marami. So, ito naman. Sino ang hindi pabor na ang Iglesia Katolika ay hindi Iglesia ni Cristo? Sino ang hindi pabor? Marami talaga, Father, ang hindi gusto kakain, no?
dahil hindi nagboto. Ha? Ilan lang ang nagboto ng ang simbahan katoliko ay Iglesia ni Cristo, pero ngayon wala talaga nag-isa. Ha? Bakit? Dahil hindi talaga natin alam ano ba ang totoo. Di ba? Yan ang problema. Pero kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, 811, mabasa natin, this is the sole Church of Christ, in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. So ito ang nag-iisang Iglesia ni Cristo na sa ating pananampalataya ay sinabi natin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Dapat alam natin yan mga kapatid, ha? Na isa yan sa mga taktika. Kaya yung pinutol nila, ang pinutol nila na aklat ito, ang may karugtong na itong Church of Christ is the Catholic Church. At yung pinutol nila na hindi galing kay Kristo ang simbahan katoliko, may pinutol sila. Dahil ang pahayag yan ay pahayag ng ministro na niribat ng pare. So hindi yan ang pahayag ng pare. Galing lang sa ministro. Ang sabi ng pare, ito ang dahilan kung bakit ang mga ministro ni Felix Manalo ay tutol. Dahil ang Iglesia Katolika ay hindi galing kay Kristo. Pero sinagot yan. Grabe ang kanilang mga paraan para lang makaakay ng mga inusinting Katoliko. Para makaakay. Kaya, mga mahal na kapatid, yun ang challenge natin. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Pag-aralan din natin ang mga taktika ng iba, pero huwag awayan, no? Huwag niyo silang awayin. Dahil karamihan sa mga nadala, merong mga nadala dahil inusinti sila sa pananampalatayang Katoliko. Meron ding mga nadala dahil nakita nila na may iskandalo sa loob ng simbahan Katoliko. Oh. Kaya, di tayo makakuha ng bunga kung palagi lang tayo nagipagdebate at nag-aral. Dapat talaga sundin natin yung rule of life. Ano yun? Yes. Monthly confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Marami pa sa inyo ang hindi nagro-rosary dahil hindi nagtaas ng kamay kanina. Mga kapatid, hindi pa huli. Sa pag-uwi ninyo, subukan nyo. I-convince yung mga kasama ninyo sa bahay. At tandaan ninyo ito. If you do an act repeatedly for 30 consecutive days, it becomes a habit. Ibalik natin ang pagro-rosary. Dahil sa solemn exorcism panahon ni Saint Dominic, anong sabi ng demonyo sa Naposes? Nang tinanong ni Saint Dominic, in the name of Jesus and the Blessed Virgin Mary, I command you, evil spirit, tell me the truth. Bakit takot ka sa Santo Rosario? Ano sabi ng demonyo? Sa bawat pagsambit ninyo sa Santo Rosario, para minaso ang aming ulo. At kung kayo pang lahat ng mga Katoliko magro-rosaryo, katapusan na namin mga demonyo. Grabe pala, no? So kayo mga kapatid, ibalik natin yan. Yung malaking challenge. Dahil, alam niyo, sa karanasan namin, meron lang mga na-convert na mga Muslim, mga na-convert na mga Iglesia ni Cristo, may na-convert na iba't ibang sikta at mga high-rank na Mason. Di yan natin ma-convert without the grace of God. Ang grasya lamang ng Diyos ang makapag-anyaya sa kanila balik sa tunay na simbahan. Ditin ko, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na sinabi din ni Father Pineda kanina
Sanctifica Eos in Veritate, Sermo Tuos Veritas Est. So, mamaya, meron pa tayong talk kaugnay sa spiritual warfare. No? Then, pagkatapos dyan, question and answer. Dahil ilan na lang oras natin, ibigay ko sa sunod na may testimony, Father, no? Na isang handog na INC. So, mamaya, mga kapatid, hintayin ninyo. Tatalakayin natin ang spiritual warfare and then we have question and answer regarding. At kasama din natin mamaya ang isang pastor na ngayon Katoliko na, kasama ko si Dexter. So, ngayon, ibigay ko sa ating MC.